tatlong paraan para ma-cash out ang home credit cash loan. Pwedeng Cebuana, hanggang 50,000 ang pwede nyong i-cash out. Di naman kaya Palawan Express. Lastly, sa bank. So ngayon ay kinumpile ko na siya para mamili na lang kayo kung saan at mas mapapadali kayo mag-cash out. Halimbawa, ang gusto nyong utangin dito sa home credit cash loan ay worth 50,000. Ayan, ilalagay ko lang dito yung 50,000, tapos pipili lang tayo ng loan term o yung kung ilang buwan natin gusto bayaran. So, yung pinili ko dito ay yung 18 months. Tapos, yung sa insurance or yung borrower protection, tsaka yung loan extra care ay hindi ako kumuha. Para kasi makatipid ako. Pero yan kasi, purpose din yan. So, kung gusto nyo malaman kung para saan iyan, ay ilalagay ko na lang yung link sa baba. Nakagawa na rin kasi ako ng video tungkol doon. Ayan, kung makikita nyo, 3.5 na lang siya per month at babayaran ko siya sa loob ng 18 months. So, dito sa additional information, nilagay ko lang yung loan purpose ay others. Tapos, yung cash out method ay ginawa kong over the counter. Tapos, clinic ko na yung continue. Dito makikita nyo is yung loan summary. Papansin nyo, ang matatanggap ko na lang is 42,200. Kung nga may processing fee na 500. Tapos, yung cash pick-up fee, which is yung fee ng Cebuana, is 300 pesos. Kaya ang total na matatanggap ko na lang is 49,200. Meron siyang interest na 2.98% per month, which is medyo malaki-laki na rin. Ang magiging per month niya ay 3,572. Pinik ko na yung continue. So dito, need natin i-update ang ating information. Pag may pula kayong nakikita, need natin siyang i-update. Pero kapag wala naman is okay na yan. Kagaya dito sa akin, need ng ID document. Need ko mag-update ng ID or i-update yung ID na sinend ko sa kanila before. Makikita nyo yung cash method is Cebuana. Cebuana pwedeng up to 50,000. Hindi ko lang alam kung sa Palawan pwede. Pero Cebuana na yung pinili ko kasi yun yung malapit sa amin. Kapag nakapag-update na kayo ng IDs at kompleto na lahat yan, is i-click nyo na yung submit for approval. Tapos ayan, maghahantay lang tayo sandali. At may marireceive tayong ganitong text. So, itong text na to ay galing sa home credit. Ang sinasabi nga na approve yung application ko sa home credit cash loan. Ito, hindi pa siya totally okay na kasi meron pang contract signing. Is mga pipindutin mo lang naman doon, is correct mo lang, wala kang pipirmahan talaga. Tapos sabihin ito na mag-aantay kayo ng ilang days para naman sa pag-claim sa Cebuana. Pero kasi ang nangyari sa akin, 3 ng hapon ako nag-apply, 6 PM, same day ay nakareceive na ako ng ganitong text. So ito, pwede na nga doon i-claim yung loan ko na 42,200. Magdala lang ako ng 2 valid ID, government at isang mayroong photo. Ang dinala namin doon is isang driver license tsaka isang PhilHealth. Tandaan nyo rin yung reference number ninyo kasi need nyo yan sa pag-claim. So kung mababasa ninyo na valid lang siya hanggang May 14, 2025. Pag hindi yan claim sa loob ng May 14, 2025, ibababaliwala yung loan ninyo at hindi nyo siya kailangang bayaran. Dito kung makikita ninyo, may offer sa akin na 150,000. At kung 50,000 yung kukunin ko, ay nagkakalaga ito monthly na 6,658 sa loob ng 9 months. Pero kung gusto nyong bumaba ito, ang maganda nyong gawin ay alisin nyo itong borrower protection tsaka yung loan extra care. So itong dalawang to is parang insurance na babayaran mo rin monthly sa home credit. Kaya kung gusto nyo malaman pa yung tungkol sa dalawang to ay ilalagay ko yung link sa baba para mas maintindihan nyo siya. So kung gusto nyo naman 18 months siya bayaran at alisin nyo itong loan extra care nga, pati yung borrower protection, magiging 3,572 na lang siya per month. So, dito sa loan purpose, is pipili lang tayo dito kung ano yung gusto natin. Tapos, dito sa cash out method, ang pipiliin natin ay yung cash over the counter kasi nga Palawan yung gusto natin gamitin. Tapos, click na natin yung continue. So, yung next naman is yung application form. Kung updated na nung mga information ninyo, ay hindi nyo na kailangan itong gawin. Pero kung kailangan nyo mag-update, makikita nyo naman yan, yung mga nakasulat na requires update, yan yung dapat nyong gawin. So, may mababasa kayo dyan na cash out.
Yun yung pinaka-importante kasi dito kayo pipili kung Cebuana ba or Palawan. So kung Cebuana ang gusto nyong piliin kasi yun yung may branch na mas malapit sa inyo, tinatanggap nga lang ng Cebuana ay 50,000 lang. Yun ang pinakasagad. Pero itong Palawan Express, any amount pwede dito, pwedeng mababa or pwedeng up to 150,000 kung yun yung gusto nyong i-loan. So dahil nga Palawan Express yung video na ito, is click natin siya. Tapos kapag okay na is i-continue lang natin, mag-aantay lang tayo. Kapag okay na is may marireceive kayong ganitong text na na-approve na yung cash loan application natin dito sa Home Credit. So yung next naman is contract signing. So hindi ko na videoan kasi yung contract signing. Pero yun lang naman is may i-confirm lang kayo doon, may i-check lang kayo. Tapos yun na siya. Dito nakikita ninyo 8:50 PM. Text sa akin sa Home Credit na na-approve na nga yung loan ko. Tapos 9:45 is nag-text na sila na pwede ko na daw i-claim yung cash loan ko doon sa may Palawan Express. So take note kapag magki-claim kayo sa Palawan Express, pwede nyo na yung contract number ninyo. At ang pinaka-importante, kung ano yung nilagay ninyong valid ID sa application, yun din yung gagamitin nyo. So hindi kayo pwedeng gumamit ng ibang ID. So dito nung nag-apply kami, ang ginamit naming ID is yung driver's license, tapos yung nag-claim kami, driver's license din yung ginamit namin. So, may chance kasi na hindi siya ma-approve or i-reject ni Palawan Express kapag magkaiba yung ginamit ninyong application. So, hindi ko alam kung bakit ganun kasi sa Cebuana, 2 valid IDs lang dalin mo, okay na. Tapos, tandaan nyo rin itong remittance password ninyo dahil kailangan nyo yan. Kung sakaling nagbago yung isip ninyo, tapos ayaw nyo nang kunin yung claim ninyo sa Palawan Express, pwede rin naman yon kasi nga valid hanggang 2 weeks kaya pwedeng pan-claim. So kapag sa pang 15 days na hindi nyo pa rin claim, ay magiging invalid na ito at sa Home Credit ay wala kayong babayaran dahil nga hindi nyo siya na-claim. Pero take note baka magkalamat yung account ninyo kasi nga syempre nag-loan kayo tapos hindi nyo siya claim. Tapos ito nga after 2 days pumunta na kami sa may pinakamalapit sa amin na may Palawan Pawn Shop. Kasi nga kung saan may Palawan Pawn Shop, panigurado may Palawan Express pera padala din doon. Tapos dito tatanungin kayo kung saan magagaling yung pera ninyo. Kasi iba yata yung papel na i-fill out ninyo na form kasi nga galing siya sa Home Credit Cash Loan. Tapos nilagay niya yung remittance password or yung PIN. Tapos yung driver's license kasi nga yun yung ginamit naming ID nung nag-application kami. Tapos yung contract number. Tapos dapat kung sino yung taong naka-apply doon sa cash loan, dapat siya rin ang magki-claim. Kasi nga kapag magkaiba, hindi yun tatanggapin. Tapos ayun lang, nag-antay lang din ng saglit lang. Tapos yun nga, na-cash out na namin agad yung pera. You can see kahit na meron pa akong cash loan, 5 beses pa lang ako nakakapaghulog doon, ay inoferan pa rin nila ako ulit ng cash loan. Pag good payer kayo, ay wag na kayong magdaka kasi offeran talaga kayo nila ng offeran. So ito nga, ang pinaka-limit sa aking pwedeng i-cash loan ay 37,000. So dito pumili lang ako ng amount. Syempre, tinanggal ko yung mga protection plan, pero kung gusto nyong meron kayong protection plan, ay okay lang din naman. Kasi yan, pumili na lang din ako ng aking loan term, kung gaano ko siya katagal gusto bayaran. At kapag nakapili na kayo ng amount at kung gaano nyo siya gusto katagal bayaran, syempre makikita nyo dito sa baba yung pinaka-monthly nyo. Next naman natin ilalagay is yung purpose. Tapos ilalagay nyo rin dito sa pinakababa is yung credit to my bank account. Kasi nga, yung cash out method natin ay bank account natin. So dito, undecided pa ako kung magkano yung gusto kong i-loan. Pero sa huli, yung napag-desisyonan kong i-loan ay 25,000. So kapag nakapili na kayo ng amount, ito na yung next yung gagawin, which is yung mag-update kayo ng inyong information. Dito kailangan ng selfie, ng ID document, income information. So ilalagay nyo dito yung monthly income ninyo, personal information, tapos yung cash out method. So dito sa cash out method, ilalagay nyo dito yung bank details ninyo. Yung repayment method is ilalagay nyo lang kung over the counter or auto debit arrangement. Kasi nga, bank kayo, kung gusto nyo ng auto debit arrangement, automatic na makakaltas sa bank ninyo yung monthly payment ninyo dito sa Home Credit Cash Loan. Pero kung over the counter, so pwede kayong gumamit ng GCash, ng Maya, or any other payment method nila. Tapos dito naman sa trusted contact person, so ilalagay nyo lang dito yung number tsaka name ng trusted contact person ninyo. Tapos lastly, dito sa housing type, kung ilalagay nyo kung rented lang ba, kung apartment or yung own. Tapos kapag okay na yan, i-click nyo na yung submit for approval at mag-aantay lang tayo ng ilang minuto.
dahil nga pinaprocess pa nila yung data. So ito na nga, na-approve na daw yung application ko. So ito, hindi pa dapat kayo magsaya. Ganito rin sa akin yung dati. Approve na dito sa home credit, pero sa bank pala is ni-reject siya. Nakikita nyo, 25,000 yung inutang ko, pero may processing fee siya na 500. Kaya ang makukuha ko na lang ay 24,500. At babayaran ko siya for the 18 months. Dito makikita nyo rin na meron akong loan number at sinasabi dito na magsasign nga daw ako ng agreement. So ito yung isang example ng loan agreement ni Home Credit. So alam ko 3 or 2 page to. Pero ito lang ipapakita ko sa inyo at tatakpan ko na lang yung mga ibang details. Itong loan agreement na to ay hindi nyo na kailangan pirmahan. May i-check lang kayo sa pinakadulo nito na 3 box. Yun lang yung kailangan yung gawin para umagree kayo sa agreement na to. So kung kayo ay utang sa home credit cash loan, alam nyo naman na mataas silang mag-interest at lalo na kapag nagkaroon kayo ng late payment ay mataas din. So kung makikita nyo dito, past due ng 5 days ay pumapatak na ng 300. Kung past due naman kayo ng 30 days, ay papatak na ng 700 at kapag past due kayo ng 60 days, ay papatak siya ng 1,000. So, ayan yung mga overdue ni Home Credit. Ewan ko lang, depende lang yata yan sa loan amount ko. Kaya ganito yung bilang. Pero yun nga, kapag mag-home credit cash loan kayo, ay i-check nyo itong loan agreement para may idea kayo. So, ito na nga, 11/11 ay nag-text na sa akin si Home Credit na approve na nga daw ang aking cash loan at mag-proceed na ako sa contract signing. So, which is yun nga yung ginawa ko kanina. Tapos, 2 minutes, 3 minutes lang nakalipas, ay may na-receive na rin akong text na ganito. Na-receive ko na nga daw yung cash loan ko dito sa Home Credit sa aking bank account. So, tinignan ko nga siya at may na-receive na rin akong text. Na-receive ko na nga yung 24,500 galing daw sa RCBC Discartec Home Credit Philippines. So, ito na nga yung sa may cash loan ko sa may Home Credit. Yun nga, so buti na lang naging okay siya at hindi na-reject. Siguro yung mga bank ay hindi na masyadong naghigpit. Kasi mas maganda kung true bank kasi wala lang additional na processing fee. So, yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!